Good morning. Good morning. It's Monday today at umpisahan natin ng maaga ang ating araw. Actually, kanina pa ako nagising. Siguro mga 5:20 na ngayon. 5:25. Ay, 5:27 na pala. Nagising siguro ako mga 5:05, mga gano'n. Nandito pa si na Lori. Kakaalis lang ni Lori ng mag-asawa. And, ayan, nalimutan ko yung walis ko. Mag-aano ako ngayon. Ayusin ko yung basura dito sa labas. Ito kasi yung pinutol ko na sanga ng nitong tawag dito, ubas, itong grapes. Nalimutan kong ilagay sa basura nung Sabado. Hindi naman din inilagay ni tatay. Nakatambak doon, ang pangit. Konti lang naman to. Total may sako naman. Ilalagay ko na sa sako. Wait lang. Ayun na. Ilagay ko na sa sako. At ngayon naman ako ay gusto mag-uumpisa. Wait lang. Monday na pala ngayon at ngayon kukuhanin si Mama Mary. Naalala ko nga pala. Lagay natin ito sa basurahan, sa sako. Ako, ikaw na. Wait lang, Sanji. Sandali lang. Wait lang. Si Sanji gutom na. Ang hihingi na ng pagkain. Sandali, kukuha ko muna ng pagkain si Sanji. Hi. Thank you, Lord. Yan, paano na. Na-map ko na ang sahig. Diyos ko, Lord. Yan, natutuyan ako. Hindi pa ako nagkakape. Yung kahit mainit na tubig, wala eh. Sa ngayon ay aayusin ko naman tong mga batsa kasi maglalaba daw si ate ngayon. Kung amin lang, hindi na sana. Hindi lang naman eh. Hindi pa sana. Nandito sila Lori. Madami silang marumi. Saka yung pangsapin doon sa sopa, marumi. Kaya ko, palalabha ko. Ito ang hindi isang gawain na matagal ko nang hindi ginagawa. Kapag naglalaba ako pero hindi ganun kadami. Hindi ako pwede pati ng araw-araw maglalaba kasi may injury ang kamay. Pag ako'y araw-araw ay sino ba ang nagsabi sa akin na hintuan ko daw ang paglalaba? Si Ate Ernie. Kasi ganun din daw siya. Pag araw-araw ako naglalaba, kahit may washing machine, syempre pag magbabanlaw, maglalamas din. Pag atapos ko,
Mga 2 weeks akong hindi pinapatulog ng kamay ko. Kumikirot. So, kesa tiisin ko ng tiisin ko. Kesa magtiis ako ng kirot at pagpapadoktor na naman, yung ipagpapadoktor ko, ibabayad ko na sa paglalaba. Parang ganun din, hindi pa ako nahirapan. Dahil talagang ilang taon ko itong tiniis nung nag-aaral si Lori, nung nag-aaral at noong basta noong ano pa, pero noong nagme-major na siya, yun, hinintuan ko na kasi hindi ko talaga kaya, nananahi pa ako noon, hindi talaga kaya kasi hindi ako makapanahi dahil talagang nakakaalpas ako ng hawak ko. Hindi ko namamalayan na hulog na pala. At isa pa, hindi ko nararamdaman yung pag meron akong maglalagay ako ng karayom, hindi ko nararamdaman yun. Kasi manhid ang kamay ko tapos kumikirot. Kaya hinintuan ko. Ayun, awa ng Diyos ngayon. Ano pa rin, medyo nararamdaman ko pa rin. Kaya lang, hindi ganun katulad ng dati na talagang hanggang balikat sumasakit yan. Manhid, namamanhid pa rin. Ito, isa ginaganyan ko pa rin, sakit pa rin, pero hindi na katulad ng dati. Siguro, ito nga yung sinasabi ni Doc na neuropathy, na hindi ko dati iniintindi sa kamay, na pag naipahinga, nawawala. Ngayon, yung pa ako ganun na din. Hindi ko lang pinapansin pag gising ko sa umaga, pag tayo ko, nakaganyan ako, parang bigyan ako makatuwid, tapos ang paa ko halos hindi ko maiapak, sakit. Pero mga ilang hakbang lang naman yun. Pagka naituwid ko na yung likod ko, tapos naihakbang ko na ng ilang hakbang yung paa ko, nawawala naman. Kaya pag umaga, medyo kaunting unat-unat muna. Ayan, at ang hose ay nalimutan kong ilagay. Nilagay ko nga yung mga batya, ang hose naman ay wala. Wait lang. Ayan ang hose. Nandun na. Iipunan ko na yan ng tubig para pagdating ni ate, may tubig na. Pinagpagisan ako doon na. Sa pa lang, pagmamap pa lang ng sahig. Okay ka muna, kumain ka na, diba? Ang kulit mo. Kaya magwawalis muna ako dito. Ayun na, dadakutin ko muna yung lalagay ko sa sako. Dadakot ko na. Nailagay ko na doon sa sako. Hihintayin ko na lang sila. Dumating dito si ate. At mamaya naman pupunta naman ako sa Kubo. Kasi nandito na si na ate, may kasama na si kuya. Good morning, good morning. Yan, ngayon ay lagpas na ng alas 9, 9:20 na. At ngayon lang ako pupunta sa Kubo kasi
ba? Teka, hindi ko alam kung may makakasakay dito. Hindi yata. Yan. 3 tricycle yung dumaan. Pare-parehong hindi dun dito sa amin ang biyahe. Ay, naghihintay lang ako ng tricycle kasi sobrang init na. Hindi ko na kayang maglakad. Yan. Kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang alam nyo na pag umaga busy ang lola nyo. Wait lang. Yun. Ay, thank you Lord. Malapit na ako dito sa pasukan ng papunta sa kubo namin. Medyo na-delay ako ng kaunti kasi kinausap ko pa yung nagbigay sa akin ng mangga. Dahil sabi ni tatay kung kakasya yung natitira mong pera pambili ng bubong ng yero, magkano kung tutuusin ay bali 6 na yero. 6 na yero. Ano lang yun, siguro wala pang 5,000. Sabi niya, pagkasyahin mo yon sa bubong at ipalagay mo na yung bubong dahil may makagamit namang may kahoy na naman tayo at saka may magagamit na haligi. Magpuputol ng mahogani dito kasi marami siyang tanim na mahogani. Yan, nandito na ako. Kasi sabi ni tatay, nag-uulan na. Baka masayang yung kahoy, yung tinatabla namin. Baka masayang at baka kainin ng anay. Kaya sabi niya, kaysa pag yun ay kinain ng anay, mas nadoblehan tayo ng gastos. Kaya bigyan niya ako ng kaunting pera pagkasyahin ko daw. So ayun, kinausap ko, bukas ay magigiba sila rito ng kubo. Aayusin nila and ako naman ay bibili ng yero. Yan. At sana maayos bukas. Ang sabi ni tatay, kahit na ano lang daw, kahit na bubong man lang daw ay mailagay. Sabi ko yun na nga, pag may bubong na, saka na lang natin unti-untiin na magpagawa ng CR. Ang kalan naman hindi masyadong problema dahil pwede naman kahit saan magkalan. Ang CR ang importante mapagawa. Kahit may luma sa aming toilet bowl, bahala na kung pwede pa yung toilet bowl na yon, pero parang tingin daw ni tatay ay nakita daw niya parang may basag. Yun ang pinagpalitan namin. Ayan. So ngayon, eto na ang itsura ng aming kubo. Yan, paano ba namang hindi ka mag-iisip kung paano iaayos yan. So, malalaman bukas. At katulad ng sabi ni tatay, ayan na lang ang amin natitirang manok. Yang nandito sa loob ng kulungan. Dahil yung sisiw ay nadatnan niya daw na patay. Patay na kasi inaano ko yun, sabi ko malamang sa malamang medyo delikado yung sisiw kasi napansin ko may bulutong. Ako delikado yan. Yan. At titingnan ko, hindi ko mapakawalan kasi sabi ni tatay kung mahuhuli mo, hulihin mo. At katulad ng dati, iuwi ko sa bahay at doon ko patatabain para meron kaming mapakinabangan miski papano. Dahil wala nang umuuwi. Ewan ko lang kung yung isang umuuwing inahin dati ay naglilimlim, hindi ko alam. Tapos yung naglilimlim doon ay sabi ni tatay hindi raw umuwi kasi 1 linggo ako hindi nakapunta dito dahil walang kasama si kuya. Si tatay lang ang pumupunta. And magpapatuka muna ako. Ayun may patuka na. Yan lang, ito ay medyo mailap. Mailap ito Kaya hindi ako sure kung mahuhuli ko to. Hindi ko naman pwedeng hulihin ngayon kasi wala akong dalang
Wala akong dalang tali. Yung tali ng inahin namin dati, ang ilap oh. Kasi talagang inaaligiran to ng aso dito eh. Kruk kruk tik tik, kruk 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 tik 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 tik. Kruk tik 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 tik. Kruk 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 kruk. Pansin nyo na hindi siya ganun ka okay dahil ang pakpak niya ay nakababa. Nakababa ang pakpak niya. Ayun oh, may sisiw na. Tingnan nyo to oh, merong natirang tatlong magkakapatid na alangan na manok. Oh, ganyan yung nawala dati na nag-iisa na. Ngayon ayan, meron na ulit, ganyan kalaki. Tatlo, oh, natira. Ewan ko. Ay nako. Hindi ko alam, kikinanding yata yan. Ito ang aming kahoy. Oh. Ito dati ay pantay yung patong na yero sa ibabaw. Ay nako, masamang mag-isip, pero hayaan na siya. Ayan nung tinanim ni tatay na malunggay oh, may usbong na. At ang hahanapin ko naman ay yung tanim niya na ubas. Sabi, eto oh, dito may tanim siya. Yan, tinanim niya rito 2 puno na ubas. Sabi ko kasi dito lagyan ng ano, itong puno. At ito dito sa ano, sa kape. Oh, yun. Tinanim niya. Kung lalago yan, kung mabubuhay, ay di dito na rin lang gagapang. Hindi naman yan patataasin ng mataas ng malagong-malago kasi dapat daw talaga ay pinupron yan. At ang aming ang tanim kong tanglad oh, lumalaban oh, kahit pinaglaruan pinagdamo sa kanyan. Ay. Ang nakadapa na talaga ang ano, akala nyo hinog yung ang anong tawag dyan, yung akala nyo hinog to, pinya, hindi pa yan hinog. Ang tawag dyan ng mga magpipinya ay sunog araw. Yung na-expose sa araw kaya ano, kaya kulay yellow yung ano, yung balat, pero hindi pa yan hinog. At dino naman sa kabila ay oh ayan. Kaliit-liit niya. Yung iba hindi na tumuloy yata ang bulaklak. Dati nakikita ko parang ayun oh, mayroong isa. Dati nakikita ko parang may bulaklak yung iba parang ngayon wala. Ang mga ube, ang kalabasa naman ayun oh. Medyo gumaganda. Ay, gumapang pataas yung kalabasa. Yan ang ube. Ang ube. Wala pa rin, wala pa rin napadagdag si tatay sa nalagyan niya ng ano, hindi pa rin nalagyan yung ibang gapangan oh. Kung alin yung nilagyan ko lang, yun lang. Wala pa. Kasi ting pupunta siya rito, lagi kong pinagbibilin, huwag kang magtatagal doon ha. Huwag kang magtatagal doon. Laging ganun kasi wala siyang kasama. Kaso natuto sa akin, namana sa akin pagdating din nagla-live. Nagla-live pala sa kabilang ibayo. Yan oh, wala pang bulaklak ang ano tawag dito, hindi na bulaklak ang sampalok. Uy, meron pala doon sa dulo oh. Pero ilan, ano pa lang, hindi pa yan mamumunga talaga. At ang marang ay walay pa din. Walay. Wala akong nakikitang buko, bunga. Wala pa. I don't know lang kasi malalapad ang dahon. Baka mamaya sa ibabaw ay hindi ko nakikita. Meron na pala. Mapapansin ko lang yan pag malaki na.
Pero ang rambutan, oy, ang galing, ang daming bulaklak, oh. Hindi naman sobrang dami, may mga murang, may dahong mura eh. Lalo na yung isang yun, oh, wala yatang bulaklak. Nagtalbos. Pero ito, oh, marami ako nakikita sa taas na dahon, ay, na bulaklak. At ang saging ay ito. Pwede pang hindi kuhanin to. Hindi pa. Dito ay wala akong alam na saging na pwede nang kuhanin. Okay. Balik ako doon kasi wala akong dalang itak. Wait. Ikot lang tayo dito. Ikot. Baka may makatakas na langka. Uy, malaki ito, oh. Malaki. Mura pa naman to. Pero mahaba ang ano niyan, ang bunga. Aywan ko lang kung tataba. Ito, may bunga to eh, oh. Malalaki na din yan. Kaya lang mataas. Pero hindi pa masyadong malaki, pero hindi ko pa rin alam kung anong tsura ng bunga niyan, kung ang laman. Tingnan nga natin. Eto. Ay, may tama, oh. Ewan ko kung kita nyo, oh. May tama. Ay. Ay. Parang malambot. Hinog. Hinog to. Lambot na, oh. Tingnan natin kung ano. Kukunin ko, titingnan ko kung may mapapakinabangan. Kasi tingin ko, oh, may ano, at hindi ko alam kung overripe na yan. Wait lang. Yan, tingnan natin kung makukuha ko. Mabango. Mabango. Oops. Nga lang, hindi ko alam kung ano, kung overripe na ito, kung ano, kasi may ano eh. Yan o, may tama sa ilalim. Dadalhin ko doon sa malapit sa kubo para yan lang muna. Maglilibot lang ako. Ito namang mga saging. Ito yung nandito yung kinuha namin ni tatay. Yun yung binili. Kinuha pala, hindi binili. Kinuha kahapon kasi wala pa naman bayad. Ay nako. Ito ang susunod. Siguro. Ito. Ay hindi. Parang mas nauna yun. Mas mauuna yata ito. Ito yung tinukuran ko. Bungulan naman yan, hindi naman latundan yan. Nasaan ba yung ito yung sinasabi ni tatay na yan oh, nilagyan daw niya ng tinilig daw niya ito kasi may bagong dahon pero may nakabagsak. Sabi ko ganun talaga pag bago ang dahon. Yan, pero dinilig daw niya yan ng 2 timbang tubig. Ano yun yung mangustin? Yun namang ano eh. Meron doong ano, kay Mito, pero okay naman daw. Eto ang sili, oh. Sarap magtinola, oh. Oh. Sarap magtinola. Dito ay meron ding saging.
Yun nga lang, hindi ako sure kung ala pa, maliit pa yan oh. Hindi pa. Maliliit pa ang saging. At doon naman ay wala na natitirang langka doon, puro bulok na. Ito ang susunod na latundan, maliit pa. Yan o. Okay. Kukunin ko muna yung langka. Tingnan natin kung ano itsura ng laman nito. Tulin ko yung dulo. Uy, okay. Uy, okay. Okay Parang hindi ko natapo ide-diretso yung putol kasi sinilip ko lang maganda naman ang laman. Medyo may kaunti lang siguro to sa balat. O ano, I don't know. Wait lang ha. Tanggalin ko na pala tong ano. Yung may Jesus. Ayan ha. Ayan. Okay naman ang laman, okay naman siya. Ayan siya Diba? Ganda naman ang ang laman. Yun nga lang itong langkang ito ay hindi kasing ganda nung nandun sa dulo. Ito ay medyo manipis ang, hindi ganun kakapal. Hindi naman napakanipis pero hindi kasing kapal nung nasa dulo yung laman niya. Pero still langka pa din yan at masarap yan. Ohoy, meron na naman kaming langka. Yun kakatapos ko lang mag-live. At ako yung magre-ready na pa uwi kasi 12:28 na. Kailangan ko nang umuwi. At baka si ate pati ay tapos nang maglabas. Naglalabas sa amin, iniwanan ko. Iuwi ko to, ilalagay ko sa bag kasi pwede yung mapaglagyan ulit sa susunod. Tulad yan, kung abutin nga ako ng ulan, maganda yun, makapal yung plastic ng tinapay. Hindi mababasa ang cellphone ko kung doon ko ilalagay. And ako iuwi na dahil titingnan ko kung anong magagawa ko pa kung makakapunta ako sa bayan ngayon mamaya. Kakausapin ko si Kuya Nandin kasi excuse me excuse me po. Ako pa naman ay parang nakatambay ako dito Bisaya, life in America. Abang ako'y pa uwi. Tatry kong ano kay Kuya Nanding yung manok bukas.
nakahuli. Tapos itong ano ba itong tawag dito? Langka. Yan oh. Lalagay ko sa sako. Ito may sako dito. Oh. Para na hanggang ngayon oh. Kung makikita nyo lang yung itsura ng ganito ko. Parang hindi magandang ilapat kasi ang balat ng langka sa katawan sa balat natin. So, pinabalat din ko sa langka eh. Dati. Oh my God. Ew. Ang bango ng langka. Yun oh. Teka, dyan muna nga. Sisilipin ko lang tong ang atis ay inisprayan daw to ni tatay. Ayun nga oh. Ay sorry. Ang atis ay ayun. Kulay black. Tapos ito oh. Black na yung isa. And then itong malalaki ay parang may naninira. Inisprayan daw to ni tatay. Oh, malaki na eh. Malaki na pero ayan parang naninira. May naninira. Talagang kahit sa tao naman pag may nanira sa iyo talagang hindi maganda. Okay, ang manok oh, may patuka pa naman ikaw eh. Bukas na lang ulit ha. Okay, at ako'y lalabas na. Dadalhin ko na tong aking inaning langka. Mamaya maghihimay pa. Silid ko to sa bag. Okay. Yan, dito na ako maghanap magsusunong ako nito. Kaya babay na po muna. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Napagkahaba-habang ewan naman. Babay po, salamat po ulit. Sir Jerry's Toy TV, salamat po palagi. Thank you po and sa lahat sa inyo dyan, sa mga nakasupport. Salamat sa inyong lahat. Babay po and God bless. Ingat po tayong lahat.